Magandang araw sa inyo mga kabukid. Ayan, dapat hindi ko na i-voice over ito kaso may nagpatugtog kaya ayun, hindi ko napansin. Kailangan ko mag-voice over kasi baka makopyright ako. So ang gagawin ko diyan, magpapaligo ako ng aming mga tuta kasi first time pa lang nilang maliligo ngayon. Ang lahi ng tuta na yan ay yung Shih Tzu, tapos yung ama nila ay yung Shih Tzu Poodle. Yung lagi kong kasama, kung maalala nyo sa mga nauna kong vlog, meron ako laging kasamang aso na dalawa dun sa bukid na mababalbon. Ay ayan po, sila, naka ano bang tawag doon, nakaisa. Hindi ko naman po talaga dapat pagbubuntisin na yung aking aso na yun kasi naawa ko, baka kasi mahirapan siya panganak. Pero ayan, sila, nakalusot. Hindi ko alam na in-heat pala nun. Kaya ayan, na naging resulta, nagkaroon siya ng bali 6 nga yung naging anak niya, kaso yung isa namatay kasi wala pa akong alam sa ganon na dapat pala ay ginugupit yung tao na mismo yung nagugupit doon sa pusod nila. Kaso hinayaan ko lang na yung nanay. So yun, napasobra ng putol niya hanggang sa tapos okay naman sana, kaya pa naman. Kaso nasobrahan ng himod-himod ng ano ba tawag doon, basta yung dinidila-dilaan niya yung pusod ng kanyang anak. Ayun, hanggang sa nasobrahan na nagkaroon ng infection yung yung isang anak niya, kaya ayun, namatay. Pero pasayang, ang ganda pa naman nun kasi siya yung nabubukod tanging kulay, puti at saka itim. Siya, iba-iba yung ibang klaseng ibang kulay niya, kaya sayang at hindi nabuhay. Pero at least naman okay naman itong mga 5 itong maliliit na tutang to, talaga namang nakakatuwa at nakakalibang. At yun nga lang, doon nga lang nagka-problema doon sa isang na yun, kasi hindi ko naman alam, kasi wala nga kami alam sa hindi nga kami ready sa pagpapaanak ng ganyang tuta. Kaya ito, ayan, ngayong araw naman, ito na ang aming gagawin. Papaliguan namin kasi na sila, mabaho na. Sabi ng anak ko, mama, amoy baboy na sila. Kasi syempre, kumakain na rin sila. Ang pinapakain ko, dog food, minsan kanin. Nung minsan nga, lubusan ako ng dog food, pinakain ko sila ng kanin, tapos sinabawan ko ng gatas. Ayun, sarap na sarap sila. Tapos kanina nga, parang nangayaw sila sa dog food, kaya mamaya bibigyan ko ulit sila ng kanin na lang, ibibigay ko sa kanila. Alam nyo ba, yung mga tutang yan, pagkagising ko pa lang sa umaga, naku, yan ay nag-ano na, yung sumasalubong na sa akin. Kasi gusto na agad nilang kumain. Matagal pa, pinapalambot ko pa kasi ang nila, ang dog food. Kaya minsan talaga binibigyan ko na rin nga ng kanin para mas mabilis. Titimpla ko lang ng gatas sa sinasabaw ko. Yun ang ginagawa ko sa kanila. Ayan, pagpapaligo ko pala namin ng mga tuta na ganyan, ang ginawa ko, kumuha nga ako ng madre cacao, yung kakawate, tapos inilaga ko para mabango talaga yung kanilang buhok. Tapos ang ginamit ko na sabon dyan ay yung sabon na pang aso, yung madre cacao din ang scent para talagang mabango, at saka pangontra din yun sa mga galis-galis ng aso. Kasi nung minsan nakitahan ko yung mga yan ng pulgas, hindi naman may iwasan. Kasi ang ginagawa namin sa nanay niyan ay inaalpasan namin ng saglit. Minsan umaga at hapon inaalpasan namin para pa sila ay makadumi. Kasi dito naman sa amin ay naman, bukid pa nga, kaya okay lang. Kasi minsan pagkasama namin, minsan inaakay namin, ang tagal, nakakainip. Pero pag saglit lang. Dati-rati hindi ko maalpasan yung nanay niyan kasi sobrang gala noon kung saan pumupunta. Pero simula na nagkaanak na, ayan, mabilis lang siya bumalik. Basta makadumi na siya, yun, bumabalik na agad siya sa bahay. Pero yung isa kong aso na yung tatay niyan, wala, okay lang yun. Talagang alpas dito yun sa amin. Kasi nga, naman siya, mabait naman, hindi gala. Tsaka pag sinabi kong, dito ka lang, wag kang aalis ha, hindi ka pwedeng sumunod sa akin kasi pupunta kaming bayan. Hindi talaga siya umaalis, kaya nakakatuwa talaga na masunurin na siya. Parang, kasi edad na talaga, kahit yung nanay niya, maedad na. Ang nanay nito ay 5 years old, tapos yung tatay niyan, parang mga 8 years old na. Ang tagal na sa amin kasi wala talaga akong balak na
anakin yan. Kasi bukod sa natatakot ako na baka maano, kasi pagdami daw ng anak, pag ilang beses sa panganak, pag iksi ng buhay ng ng ganyang klase ng aso. At alam nyo ba, yung ganyang aso, minsan maselan din magbuntis, kailangan pang i-CS. Sa hirap ng buhay namin ngayon, anong pampa-CS ko? Kaya nga nung buntis siya nun, sobrang laki na siya, sabi ko, huwag kang magpapa-CS ha, galing-galing. Kaya tuwing umaga ginagawa ko, nilalakad ko talaga yun, kasi para daw hindi siya mahirapan panganganak. Ayan, pag paligo lang sa mga tuta nga pala, dapat lang, yung may init-init na kaunti, hindi pwede yung diretso galing sa gripo kasi malamig. Kaya po hindi sila umiiyak, kung makikita nyo, wala silang iyak-iyak dyan. Kasi ang tubig niyan ay may kaunting init. Tapos sa mukha, hindi rin sila pwede basta buhusan, kasi yung ilong nila ay maano sila, parang malulunod, ganun. Haplos-haplos lang sa mukha. Ayan, mabilis lang namang paliguan at saka mabait. Pagka i-check ko pa, parang alam ko 3 months before maturo ka ng anti-rabies. Babago pa lang sila sinisibulan ng mga ngipin. So, pagka pwede na papaturukan na lang namin. Pero yung iba dyan, hindi ko aalagaan. Magtitira lang siguro ako ng isa. Kasi, hindi ko naman kayang alagaan. Sa totoo lang, ang ganyang aso, talagang kailangan ng responsableng owner. Dapat kasi nakakaawa sila kung mo lang, nakatali, tapos hindi mo yung hahayaang makapaglaro-laro sa labas. Nakakaawa talaga silang tingnan. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, pagkatapos nitong aso na to, ayoko nang mag-alaga. Kasi minsan awang-awa ako sa kanila, na sila ay nakatali, ganyan. Kaya ngayon talaga, ay inaalpasan ko na para yun nga lang, ay pagka inalpasan mo, pag uwi niyan, sigurado meron ng dalang insekto sa katawan, ay di tiyaga-tiyaga lang, nilalagyan na lang namin ng mga pangtanggal ng mga kuto-kuto para lang hindi na magka problema. At pag kasi talagang kumakalat sa bahay, ako yung nagpapaligo niyan. Yung unang nagpaligo yung anak ko, kasi gusto daw niya itry magpaligo. Pero nababagalan ako sa kanya pagpapaligo. Kaya sabi ko ako na i-blower niya na lang. Kailangan nga pala pagka ganyan binoblower nyo. Hindi pwedeng papabayaan na lang. Dapat binoblower. Kaya talagang itinaon ko na walang pasok yung anak ko, kasi hindi ko naman kaya na mag-isa na paliguan lahat ng yan. Tsaka lalamig ang tubig, kailangan talaga may katulong ako pagpapaligo. Yan nga pala, kaya nga pala ako nagkaroon ng aso na ganyan. Kasi yung isa, si Soju, yung kulay itim, binigay lang yun sa amin. Kaso, parang malungkot siya nun, kaya bumili kami ng isa. Ang bili namin doon sa isang yun, kay Yumi, ay 5,000. May turok naman siya, anti-rabies lang. Tapos yung ibang mga turok, kami na nagpaturok nun. Kailangan, yun, isa pa yun, dapat pagka mag-alaga ka ng ganyan, talagang handa kang gumastos, kasi gagastos ka talaga ng ganyan. Gagastos ka talaga, at nakakaawa sila kung hindi mo sila gagastusan. Hindi pwedeng basta papakainin mo lang. Hindi pwede dyan ang tinik, ubuto ha. Talagang bibilhan mo ng dog food. Talagang ipipili mo ng laman sa karne. Oh. Minsan naman, pagka wala, kahit nilagang itlog po pwede. Pero wag mong papawalan, kasi nakakaawa talaga sila. Tapos kumakain din naman sila ng gulay. Minsan yung iba hindi kumakain ng gulay. Pero ito kasi si Yumi, yung nanay niyan, hindi siya maano sa gulay. Pero si Soju, kumakain talaga siya ng mga gulay. Pero si Yumi, hindi. Gusto niya chicken. Chicken, itlog, yan. Yan ang gusto niyan. Yan mga favorite ni Soju. Ayan. Ito naman pinapaliguan ko ngayon. Ito na yung nanay ng mga nung 5 tuta. Yan si Yumi. Ayan, medyo payat yung katawan niya kasi nga nagpapadede siya. Ayan. Pag nga pala may ganyang aso, kung hindi, kailangan meron ka ding yung ano bang tawag dun? Yung pang sa buhok. Kasi kung hindi mo mapapag-groom, kailangan talaga kahit papaano magupitan mo siya ng buhok sa may mata niya malapit. Kasi natutusok talaga yung
kanilang mata. Minsan nagiging cause ng kanilang pagkabulag, kaya kailangan talaga marunong ka din maggupit. Yung isa, yung razor, dapat may razor ka din. Dalawang klase ng razor, isang razor na pang katawan, isang razor na pang doon sa kanyang mga daliri sa paa. Kasi maliit lang yung mga sa talampakan, kailangan ma-razor din yun. Yun nga lang, hindi ganun kaganda ang paggupit, pero at least nababawasan yung init ng katawan nila. Ayan nga pala, kaya ako pinagpapaiksihan ang mga buhok niya. Dating mahaba talaga ang buhok niyan, kahit si Soju noon, napakahaba ng buhok niyan. Kasi nga, lagi ko silang sinasama nun sa Ilaya. Pag uwi ko, puro na, yung kulutan. Kulutan ang tawag sa amin Pero, ibang tawag sa iba. Basta yun, kulutan. Yun yung nadikit na parang matinik, parang sea urchin ang style ng yun yung dumidikit sa kanilang buhok. Kaya ang ginawa ko sa mga yan, para hindi ako mahirapan, yan, pinagpapaiksian ko ng buhok para at least na-enjoy nila yung kanilang buhay. Hindi naman sila nandinilaan sa bahay. Kasi nakakaawa naman talaga kapag nandito lang sila. Doon sa bukid, talaga namang ang saya-saya nila doon. Todo takbo. Kaya nga pero ito si Yumi, kahit papano, tinatali pa rin talaga namin. Kasi ito talaga, sobrang gala nito kung saan napunta. Natatakot ako kasi dun pa siya pumupunta sa maraming aso. Minsan to, dun pa nga sa bukid, ay mayroong yung taga ron din. Tapos dumaan siya, may kasama siyang aso. Inandira niyan, hinabol-habol niya. Natatakot pa yung aso nung una. Siguro sa sobrang stress ng aso. Yun, kinagat yan si Yumi, talagang dugo yung katawan niya. Kaya, ang hirap na si Yumi ipapakawalan. Buti na lang nitong nagkaanak na siya, umuwi agad siya pagka, basta na siya, makakadumi na siya, umuwi na agad siya. Ewan ko lang pag wala na yung anak niya dito sa amin. Takot siyang yung anak niya Yan, itong sunod na pinapaliguan ko, yan si Soju, yan yung tatay ng aking mga tuta. Yan si Soju, yan, ang lahi niyan, Shih Tzu Poodle. Kaya yung katawan niya, hindi talaga siya yung lumalaki malaki talaga as in mataba. Sa totoo lang, yung katawan niyang yan, mataba na yan. Dati mas payat pa siya. Pero buti na nga lang, nitong na siya, parang lumakas na siya kumain. Dati-rati niyan, yung hindi basta-basta kumakain. Pero hanggang ngayon, medyo pa din. Katulad ngayon, ayaw niya basta kumain ng dog food. Parang ang hinahanap niya ay karne. Kaya may time kasi siyang parang walang gana, ganun. Pero gana na talaga yung katawan niyan, mataba na yan. Hindi ko talaga, yung makikita nyo, ang buhok niyan, manipis lang. Baka kaya siguro sasabihin ng iba, pangit ang lahi ng mga tuta. Pero hindi, ang buhok niyan sobrang lago din. Sobrang kapal din ang buhok niyan. Kaya nga lang, dahil nga inaalpasan ko, ang hirap magtanggal ng mga niya sa katawan, na dumidikit sa katawan. Kaya, para naman hindi ako mahirapan, di pinaiksian ko na lang yung buhok niya. At saka sa tingin ko naman, mas masaya siya ng ganyang, mas malaya naman siya. Malaya siya nakakapauli-uli dito sa amin. Ayan, sa gabi naman, minsan natutulog. Dati-rati kasi, nakatali din yan kasi alam nyo ba ang ginagawa niyan kung saan sa naihiyan doon sa loob ng bahay, yun ang hirap. Katulad nung one time yung mga balloons na in order ko, tapos yung balloon pump, kaya pala nasira, naihiyan niya, kaya pala mapanghi, kaya tinatali ko yan. Tapos nun hanggang sa nagtagal yan, natuto na rin siya, nasa labas lang siya umiihi, hindi na siya umihi doon sa loob. Marunong na siya, lalo na ngayon, napakatalino niya. Kung pag sinabi mo diyan ka lang talaga, hindi talaga siya umaalis. Kaya sobrang natutuwa ako kay Soju ngayon, napakabait niya talaga. Tsaka pag sumama siya sa amin doon sa bukid, sa pag sinabi ko, wag kang bababa, dyan ka lang ha. Ganun lang. Napaka masunurin niya na ngayon. Ayan. Akala nga ng iba, pinabayaan na namin yan. Kasi nga, syempre, makikita marungis yung katawan, madungis, tapos pagala-gala. Syempre, madungis ang katawan yan. Kasi nga, alam nyo ba, kung yan sa gabukan, talaga namang, lalo na nung maagabok nun, yung ang lupa talaga namang tuyong-tuyo. Naku po, doon pa yan na nagpapagulong-gulong. Tapos pag sumama yan sa bukid, yung mga
dumi ng baka, yung mga natuyong dumi ng baka, doon pa siya nagpapagulong-gulong. Pero masaya siya noon. Kaya nga lang yun, ganyan nga nangyayari. Kumbaga, malaya naman siya. Eh, akala nila pinabayaan. Hindi naman namin pinabayaan. Kasi kung pinabayaan, hindi na sana nakain yan. Mataba pa ngayon ngayon. Hindi na sana namin pinapaliguan. Yun, akala nila, sabi ko, hindi lang nila alam na mas masaya si Soju ngayon kaysa noon na nakatali. At nakatali lang siya maghapon. Oh, mas masaya siya ngayon. Kasi kahit ano pang sabihin, kahit pa yan ay asong mas gusto pa rin nila yung malaya silang nakakagalaw, malaya silang nakakapaggala sa paligid. Kaya para sa akin, mas masaya si Soju ngayon kesa noon. Ayan, ito nga pala ang aso kong to. Yun nga lang, ayan, pagka ganyan ginagawa ko. Talagang pagka meron silang mga natuyong muta, ganyan, ayan, tinatanggal ko din yan. Kinukutkot ko pa yan. Nakailang sabon nga pala ako dyan kasi sobrang dumi talaga ng tubig na naano sa kanya. Kasi nga, ay alam nyo na, lagi siyang nasa gabukan. Di madumi, kaya nakakailang paligo ako. Pero mabait yan, mabait talagang alagan. Pero pagdating sa ibang tao, matapang siya, lalo na kapag may lalapit basta sa akin. Basta gusto niya, pinoprotektahan ako. Maano siya sa akin. Mabait siya sa akin. Palibhasa nga, ako talaga yung nag-iintindi sa kanila. Ayun, so ito na lang ang aking vlog for today's video, mga kabukid. Sana ay suportahan nyo ako sa aking mga araw-araw na pinopost dito sa YouTube. Sana isuportahan nyo ako na sana one day ay makamit ko rin yung aking hinahangad dito sa YouTube channel ko na kahit papano ay kumita ng kaunti. Sana po ay mag-subscribe, like, share, at comment po kayo mga kabukid. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kahit papano naman po ay lumalago na yung aking YouTube channel. Kahit papano meron na siyang 632 subscriber. Tapos kahit papano tumataas na rin yung mga views ko, kaya natutuwa din naman ako. Sinisipagan ko na talaga yung pagbablog ko. Hindi man ako makapag-vlog sa bukid sa mga susunod na araw kasi nga ay hindi na kami pwedeng magbukid. Pero meron pa kaming biik doon kasi hindi pa namin benta, pero sana mabenta din namin para wala na kaming babalikan doon. At dito naman meron naman kaming biik dito. Baboy, biik pa rin. Na dito yung aking native dito sa amin. At sa susunod na mga vlog ko, ipapakita ko sa inyo yung aming alagang native. Dati nabanggit ko na rin yun na mag-aalaga ako. Tapos sa susunod, magtatanim na rin kami ng mga gulay-gulay doon. Para naman kahit papaano ay meron kami napapaglibangan at na-exercise pa rin kami dito sa amin. Kasi doon talaga sa bukid, exercise talaga ang katawan ko. Kasi nga malawak ang aking mga nilalakad-lakad doon dahil nga may mga alaga kaming kambing. Pero ngayon, wala na talaga kung hindi yung dalawang native na lang. Kaya sana ay masuportahan niyo ako mga kabukid dito. Talagang pinapangarap ko na magkaroon kami ng sariling mini farm. Yun talaga yung dinadasal ko sa Diyos na magkaroon kami ng aming sarili. Kasi sobrang nalungkot talaga ako nung hindi na kami kakapagbukid doon. Hindi ko talaga maiwasan na napaiyak talaga ako. Sobrang na-stress ako. Parang yun ngayon naging cause yung stress na yun, yung naging cause nung pagbabara ng puso ko nung nakaraan. Mabuti na lang talaga mabait si Lord at hindi niya ako pinabayaan na makonfine pa at na dala naman sa gamot. Ayun, sana ay suportahan niyo ako mga kabukid para naman mabawasan yung aking stress. Kumbaga may mapapaglibangan ako. Ayan, yun lamang mga kabukid. Marami pong salamat. Bye-bye!